O ngayon naman ho, mga bossing, eto, no? Nasan ba yung kay ano? Duterte, o ito, Marcoleta, ito, Vince Dizon na ho, o mga boss. Dadalawang isip si DPWH Secretary Vince Dizon na turuan ng leksyon ng mga contractor sa maanumalyang flood control projects. Ito yung sinasabi po na magkakaso na si Vince Dizon ho, mga kababayan. Sandali na nga. Ito na yung sinasabing no? Magkakaso. Dali, download ko lang to. Okay, go. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes. Sasampahan ng kaso ang mga kontratista ng substandard flood control project sa Oriental Mindoro matapos tumambad kay DPWH Secretary Vince Dizon ang anyay chinop-shop ng mga kontrata kaya taliwas sa plano ang nadatnan nilang Ito yung governor di ba? Ito ho yung governor, mga kababayan, na ayaw papasukin doon sa loob ng site ng ginagawang flood control. Di ba? Nakita ko nagagalit yung governor. Langya kayo, ako governor dito sa lugar na ito, tapos ako hindi pwedeng pumasok diyan sa pinapagawa na yan, diyan sa proyekto na yan. structures. Halimbawa, sa Barangay Tagumpay sa Nauhan, may lalim lang na 3 metro kahit ang nakasaad sa kontrata, 12 meters. Ang contractors, nasa listahan na rin na Pangulo. Ito ay ang St. Timothy Construction Corporation, Sunwest Construction and Development Corporation, at Elite General Contractor and Development Corporation. Ang mga projects sa Oriental Mindoro may pattern o mano dahil magkakasunod ng bidding, notice to proceed at project cost. Hindi na raw nang tataka si Dizon kung ganito rin ang lagay ng mga Grabe, ayun Kung titignan nyo mga kababayan, parang ganunin mo ng ewan ko, ganunin mo ng kahoy yan, matutungkab yan Matatanggal ho sa pagkakadikit yan, parang puro buhangin lang Mga bossing, parang buhangin lang. Sabi ni Sir Jorge Dralin, dapat may mapakulong na politiko at kontraktor. Yan ang legacy where PBBM will be commemorate. proyekto sa ibang lugar. Yung lahat ng responsable dito, mananagot dito. Yun lang ang utos ni Presidente. Lahat ng kailangang managot, dapat managot. Sa ngayon, nasa immigration watchlist na rin si dating DPWH Secretary Roberto Bernardo. Nagpasa na ng urgent request for an immigration lookout bulletin order si Dizon sa Justice Department para hindi raw maantala ang investigasyon. Alam niyo po, lalong napapahanga ni Vince Dizon, Secretary Vince Dizon, ang mga Pilipino. Kasi talagang napapatunayan niya na action man siya. Biruin mo, bago umalis siya sa DOTR, mga kababayan, ang ganda ng ginagawa at nagustuhan ng mamamayang Pilipino. Ngayon, dito naman, DPWH. Linilinis talaga. At eto pa nga, mga bossing. Hindi na pinayagan, isuot po. No? Parang hinubaran na po sila ng uniforme. Ayaw ipasuot yung mga uniform nila na DPWH. Nakakahiya nga naman yung skandalo na kinakaharap nila. Di ba? Yung kinakaharap nila, mga bossing, tapos lalabas kayo, naka-DPWH kayo. Aba, kahiya-hiya. Di ba, Tommy, ng Ceresa Force, active yan. Si Sec Vince. Kung saan kasama ang ilang DPWH official. Dawit ngayon sa anomalya si Bernardo matapos pangalanan ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson bilang miyembro ng MBB Global Properties Corporation na binubuo raw ng pamilya ni Bernardo, dating DPWH Secretary Manuel Benoan at Candaba, Pampanga Mayor Rene Maglangke. Ayan na, mga kaso-kaso na. Tsaka tama din yung ginawa nila. Mga nakamatsyag na naka-watchlist na Dapat nga lahat ng mapangalan na sangkot dito is i-hold departure na Huwag nang hayaan na makabiyahe. Kasi watchlist mga bossing, makakalabas pa din ng bansa yan Tapos nakatutok lang sila. Paano kung biglang maglaho na kung saan magpunta? Hindi na nila masubaybayan, masundan. Wala na. Pahirapan na naman pong hulihan, mga kababayan. Diba? Dapat hold departure order. Hanggat hindi natatapos at hanggat hindi nawawala yung kanilang mga pangalan doon sa sinasabi na sangkot, nasa loob lang sila ng Pilipinas. Di ba? Sabi ni Tolitz, Elodia, paktay na, yari na ang mga crooks sa gobyerno. Ako sabi ko nga sa inyo, naniniwala ako, merong mga congressman dyan
may mga senador dyan, mayroong yung mga kontraktor, lahat ho yan. At dito po sa panunungkulan ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, wala siyang pakialam. Kung naging kaibigan niya, wala siyang pakialam. Kung naging ka-uniteam niya, ang importante, malinis ang ating bayan pagdating po sa korupsyon, mga bossing. Ngayon, dito tayo. Puntahan lang natin itong topic na ito, mga kababayan. Ako, ito yung yung kampanya niya, yung parang meow 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 meow. Naalala nyo, ito, hindi ho kaibigan ni Barsaga ito. Last night when I was informed Hindi ho kamag-anak ni Barsaga to, mga kababayan. Ito yung sinasabi na tumayo daw. Buti pa itong si Barsaga, tumindig eh. Sabi nung kaibigan natin, si Models of Manila. Nung nangangampanya yung si Kiko Barsaga, para daw pong may topak. Meow, 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 puro meow, 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 meow daw. No? At kayo mga kababayan, napagtanto din, nalaman na siya yata yung nagpapaikot ng pirma para masibak si House Speaker Martin Romualdez. Isa pa yan. Di ba? Nasita din ni Tito Soto na yung kampanya niya ay nakalagay si Mayor Vico Soto. that someone from within my party stated that I am gathering signatures to oust the speakership of Martin Romualdez. Ito daw ho yung nagpapakalat. Wala ka naman makukuha ang pirma niya. Biruin mo ilan ang nakasuporta kay House Speaker Martin Romualdez mga kababayan. 291. Kung di ako nagkakamali, 296 po yata eh. 291 plus na mga congressman ang nakasuporta doon kay Martin Romualdez. Ilan kung sakali, ilan ang pipirma dito para matpatanggal si Congressman Martin Romualdez o si House Speaker? 40 na lang. Sino? Sila Pulong? Sila? Tsaka yung anak ni Marcoleta? Yes. If it's not true, sir, bakit sir nag-decide? If it's not true, then why did you decide? Because whether or not I continue to stay in the party, that person or those people who are against me would still be in said party. So, for personal safety. Tuloy! So, ano yung paimbestigahan si House Speaker Martin Romualdez? Ay, explain lang po. Well, I believe that if anyone should be investigated, the first person to be investigated is House Speaker. Dapat kapag kayo may mga ganyan kayo sinasabi ng mga iimbestigahan, etc., may nakaakibat kayo na mga materyales na magpapatunay